ayaw mo sa automatic or manual na motorsiklo. So dito tayo sa gitna, sa semi-automatic na mga motor ng Honda. Ayan mga ka-riders, kumustahin po natin ang mga semi-automatic na motor ng Honda. Ang ingay. Okay, and dito po sa harap natin ang Honda RS125 at saka itong Honda XRM na 125 din naman standard version. Pero dito po tayo magpo-focus sa RS. At meron pong tatlong kulay na available dito sa RS. Meron po siyang black, ito nga po i-review natin. Meron din po siyang red at saka blue. Pero dito po ako talaga nagandahan, lalong-lalo na sa decals itong RS125. Diba, panalo-panalo talaga sa color combine na ginamit. Sa design pa lang, ayan, dito ho sa visor niya, sa headlight, sa gitna, yung kanyang brand name. And then ito, meron siyang decals po rito na reflectorize. Ayan, bali silver po yan pag nasinaga ng liwanag. And then meron siyang kasamang kulay blue. Dito sa tagilira po, may lining din siya na blue. Alam niyo, pag malayo, kitang-kita po talaga yan. And then, terno naman siya hanggang dito sa kanyang side profile. Ayan. At ito yung kanyang brand name at model name na RS. Then lining na blue. Hanggang dito po sa likod. Okay, dito road sport po yan. Hindi lang natin masyadong basa to dahil medyo garble po yung kanyang design. Pero pag tinitigan nyo ay road sport po ang nakalagay dyan. Okay, simple lang po ang kanyang forma. Pero yung kanyang dimension, napaka-elegant po talaga ng itsura. Malaking tulong po talaga kapag kulay black. Unang-una, madali na linisin. And then pwede siya kahit sa anong kulay eterno. Okay, sa kanyang headlight, ayan, halogen bulb pa rin po. Wala po itong LED. Pati po sa kanyang mga turning signals, ayan, bulb lang po ang ginamit. Okay, telescopic fork po na front suspension. Medyo glossy black po ang kulay. And then naka single piston caliper po na nisin ng tatak. And then single disc brake. And then sa kanya naman pong front tire, may sukat po na 70 by 90 by 17. And then tube type pa rin po itong MPP Star na gulong na to. And then maganda po extended yung kanyang fairings hanggang dito na nagsisilding undercar protection ng ating engine. And then dito po sa kanyang rear suspension, ayan, naka twin shock absorber na po siya. Kulay black po na coil spring and then stainless po na rear suspension. 80 by 90 by 17 dito po sa kanyang rear tire. And then spoke wheels po siya, ayan, stainless po na rim. And then drum brake po ang kanyang preno dito sa hulihan. And then dito po sa kanyang mga ilaw sa rear, all bulb po ang ginamit, turning signals, stoplight at saka tail lights. As usual, andito pa rin po yung protection ng kanyang kadena. And then dito po sa kanyang stock muffler, malaki rin po ang butas ng kanyang barrel, no? And then meron po siyang stainless na heat guard. Ayan, mahaba, no problem sa paso. And then ayan, maganda po ng kanyang footrest, may rubber. And then itong arm niya parang robotic po ang design. Ayan, combine po ng alloy at saka ng plastic. And then 800 ml naman po ang kanyang engine oil capacity. So low maintenance talaga dahil kadalasan naman po 1 liter pero dito ho ay 800 lang. And then dito po yung kanyang kickstart. And then yung kanya naman pong rear brake. And then meron po siyang curb weight na 104 kilos. And then 135 mm na ground clearance, 767 mm naman po sa kanyang seat height. 4-stroke, single cylinder, overhead cam, 2 valve, air cooled sa kanyang cooling system, and then fuel injected po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement, and Euro 3 compliant po sa kanyang emission control.
Maximum power of 7.12 kilowatts at 7,500 RPM. Maximum torque of 9.55 Newton meter at 6,500 RPM. 4-speed. Semi-automatic transmission po. Then sa gear shift pattern, rotary. And then ito po yung stock na kanyang seat cover. Ayan, ordinary lang siya pero sa tingin ko makapal po. And then magaspang yung kanyang seat cover. Then yung tapas niya, average lang din naman. Hindi ganun kalambot po yung kanyang foam sa upuan. Check na natin yung kanyang U-box. Yun lang po yung kanyang susian, nakabukod po dito sa ilalim. Ayan. Okay, medyo malalim po yung kanyang U-box. Dito rin po nakalagay yung kanyang battery. Pero marami po tayo may kakarga rito. And then meron po siyang 3.9 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, nasa 67.5 kilometers per 1 liter. And then top speed, 90 kilometers per hour. Okay, ito po ang Honda RS125 kapag naka-side stand. Ayan. Okay naman ang kanyang pagkakatagilid. Ayan, yun lang ang forma po niya. Medyo pasubsub tayo ha. Kaya sa mga naninibago po sa mga upright position na mga handlebar. So dito medyo susubsub tayo ng konti. And then ito po sa kanya namang meter panel. Maganda na po ang design niya na ngayon. Medyo modernized na siya. Hindi katulad po ng mga nauna. Ayan, sa mga naghahanap po ng gear position niya, kumpleto po siya. Dito po sa ibabaw, ayan, isa-isahin na natin. Ito po yung sign ng kanyang high beam, low beam, turning signal, check engine sign, at saka yung kanyang neutral sign. And then yung kanyang gear position po, ayan, primera, segunda, tercera, cuarta. And then dito po sa baba, magkasama po yung kanyang speedometer at odometer, although analog lang po siya, pure analog po ang kanyang meter panel. And then dito po, yun ang kanyang fuel gauge. And then sa kanya naman po mga switches and button. Dito po sa left side, andito po yung kanyang high beam, low beam. And then turning signals, horn. And then sa kabila po, nagsosolo yung kanyang electric starter push button. And then ito, ang ganda ng pwesto po ng kanyang emblem, di ba? Nandito po sa kanyang handlebar. And then dito sa gitna, yung kanyang ignition. Okay, napansin ko medyo maigsi lang yung kanyang handlebar. Unlike dun sa mga XRM, di ba, malalapad. Tansyahin natin. Ayan, kita nyo, hindi umabot sa ating hita. Unless bubuka tayo, di ba? Aabutin po tayo ng kanyang bakal na bar end. Ayan, sa kabila. Okay. Then unahin po natin yung kanyang magandang brake lever dito po sa front brake. Ayan. Malakas po ang kapit ng kanyang disc. Okay, talagang subok na kapag Nissin ang brand ng ating preno. Okay na okay yan. And then dito po sa kanyang rear brake. Ayun lang, malalim yung kanyang drum brake. Ayan, medyo nahihinaan po ako dito sa kanyang preno sa likod. Then sunod natin yung kanyang suspension. Dahil twin shock absorber na po siya. Ayan, maganda po ang bounce ng ating suspension. Ayan, ang lambot po. Nagko-complement pa po yung lambot ng kanyang foam dito sa upuan. Ayan, mababa lang po ang kanyang seat height sa ground clearance. So, kaya nakakatayo tayo.
Okay, check na natin ang presyo ng Honda RS 125 ngayong 2024. Okay, dito po sa Premio Santa Cruz, Laguna, ito po ang price ng XRM. Sandali. Okay, ayan, lilinawin ko lang po ha. Ang RS 125 po kasi ng Honda, isa sa variant ng XRM. Kaya ang tawag po dito talaga sa Honda RS, ayan, Honda XRM RS 125 na FI. Okay, sana malinaw na po ha. Ang kanyang spot cash, 74,000 po. Then sa installment po, magda-down tayo ng 7,900. Sa 12 months, 7,250. Sa 24 months naman po, 4,315. At sa 3 taon po o 36 months, nasa 3,335 monthly ang kanyang installment. Okay, ganun din po. 200 pesos na monthly rebate kapag update po tayo magbayad. Then 3 years free sa LTO registration. And then free TPM insurance, helmet and jersey. Ayan po para sa price ng Honda XRM 125 RS FI.